Gusto mo bang kumuha ng Philippine passport pero ang problema, wala kang valid ID dahil nga suspendedo ang postal at SSS UMID ngayon? Halika, turuan kita sa dalawang valid ID na maaari mong gamitin at accepted sa pagkuha ng passport sa DFA. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito sa aking YouTube channel, ay maaari nyong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na ito. At maaari kang maging miyembro sa aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba, no? At mamili kayo ng mga perks na gusto nyo mga ka-vlogs. So, isa nga po sa pangunahing transaksyon ng ating mga ka-vlogs ngayon, no? Ngayong 2024, ang pagkuha nitong Philippine passport. And ang pagkuha ng Philippine passport mga ka-vlogs ay nangangailangan po ng valid ID. Well, problema ngayon dahil suspendido po ang pagkuha ng mga primary IDs na kailangan po sa pagkuha ng passport. So, ang problema po kasi dito ngayon, mga ka-vlogs, ay more than year na po na suspended ang mga valid IDs, primary valid IDs dito sa Pilipinas, kagaya po ng postal at SSS UMID, no? Dahil alam naman natin sa pagkuha ng passport, kailangan ng at least one valid ID, gaya po ng postal ID, SSS UMID, driver's license, PRC license, no? At iba pang government issued ID mga ka-vlogs. Problemado, hindi lang isa, dalawa, napakarami. And I think libo-libong mga ka-vlogs natin ang problemado sa valid ID. Simula pa last year, 2023, hanggang ngayon, 2024 mga ka-vlogs. And nakikita ko yan sa mga komento sa ating mga videos and sa mga nagme-message sa ating Facebook page, Messenger, na nagpapatulong kung ano ang gagawin para magkaroon ng valid ID para makakuha nga po ng passport. So, eto mga ka-vlogs, tuturuan ko kayo kung ano po ang dalawang valid ID ngayon na po pwede nating makuha, no? Na madali para makakuha tayo ng passport. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang postal ID at SSS UMID mga ka-vlogs ay suspendido po since January 2023 hanggang ngayon, February na ngayon, 2024, suspendido pa rin mga ka-vlogs. More than a year na, wala pa rin nag-resume, no? Hindi pa rin nag-resume itong postal ID and SSS UMID, and pabalik-balik na tayo, no, sa ating pag-follow up sa post office and sa SSS. Wala pa talagang announcement kung kailan magbabalik, maging ang ating source sa SSS and sa post office ay hindi makapagbigay ng schedule kung kailan talaga magbabalik. So, para sa mga nahihirapan ng valid ID, no, narito ang dalawang ID na pwede natin i-present sa passport. Accepted po ito mga ka-vlogs. Unang-una, itong tinatawag natin na voter certification. So, ang voter certification, makukuha po natin ito sa COMELEC, no? And para tayo makakuha ng voter certification, ay kailangan muna nating magparehistro. Rehistrado muna tayo sa COMELEC. At kahit rehistrado tayo sa COMELEC, dapat yung status natin is active. Meaning, nakapagboto tayo last election. Kasi mga ka-vlogs, kung hindi tayo nakapagboto from 2 to 3 times na magkasunod na hindi kayo nakaboto sa mga election, ay maaari tayong matanggal sa master list sa system ni COMELEC. So, dapat active status mga ka-vlogs. Sa mga nagtatanong kung halimbawa, bago silang rehistrado, no, ilang buwan ba makakuha ng voter certification? From the day na kayo ay nagparehistro sa COMELEC, after 1 month pa po kayo makakuha ng voter certification. At meron bang bayad
no, sa pagkuha ng voter certification. Yes, merong bayad mga ka-vlogs sa halagang 75 pesos. So, 75 pesos at kailangan natin mag-present ng one valid ID. So, kung wala tayong valid ID, kasi nga kukuha tayo ng voter certification, di ba? Kasi para magkaroon ng valid ID, tapos hahanapan naman tayo ng valid ID. So, kung wala kayong mga valid ID, pwede naman po ang birth certificate, or barangay clearance, barangay ID, police clearance, no? Pwede po yan mga ka-vlogs, no? Sa pagkuha ng voter certification, dalawa lamang ang requirements, one valid ID, and bayad natin na 75 pesos. Pero take note, ha? Pero take note mga ka-vlogs, kung voter certificate po ang ating i-present sa pagkuha ng passport, hindi po accepted, hindi po allowed sa DFA yung mga voter certificate na kinuha niyo po sa local COMELEC. Meaning, hindi po pwede yung voter certificate nyo ay manggaling or kinuha sa city or municipal COMELEC mga ka-vlogs. Dahil kailangan ang inyong voter certificate ay kinuha nyo sa COMELEC main office na nasa Intramuros, Manila. So, problemado talaga, no? Kasi ang layo ng Mindanao, ang layo ng Visayas, kahit nasa Luzon tayo, kung doon naman tayo sa Cagayan, taga Benguet naman tayo, ang layo ng lalakbayin sa Manila para kumuha lamang ng voter certification. Well, pwede po ang authorization letter mga ka-vlogs. Kung meron kayong mga kamag-anak or kakilala na nasa Maynila, malapit sa Intramuros main office ng COMELEC, pwede kayo makisuyo. Mag-provide lamang kayo ng valid ID nyo and yung authorization letter, no? Para makisuyo kayo, nakunan kayo ng voter certificate at yun yung ipapadala sa inyo, no? I-LBC nyo na lang or whatever yung delivery courier na gusto nyo na ma-deliver sa inyo yung voters certificate mga ka-vlogs. Sana naging malinaw tayo sa voter certification. Kailangan manggaling sa COMELEC main office Intramuros, Manila. At makuha po yan agad-agad mga ka-vlogs, ha? Within the day lang yan, makuha agad. Depende po sa haba ng pila or sa dami ng tao. Basta makuha nyo yan agad-agad mga ka-vlogs. Pangalawang valid ID na sinasabi ko na accepted sa DFA at maaari nating magamit, itong ating national ID. Ang national ID naman mga ka-vlogs, no? Though problemado ang national ID, and I considered it palpak na valid ID kasi nga sobrang tagal, no? Abutin pa ng 3, 4 na taon, 5 taon, no? Ang iba namamatay na, ang iba nag-senior citizen na wala pa rin ang valid ID, no? Ewan ko ba sa national ID na yan, bakit ang tagal-tagal at ang palpak na palpak, no? Pero magagamit natin ang national ID dahil kahit wala pa kayong yung plastic card, no? Yung card talaga, maaari pong gamitin yung temporary national ID, no? Alam nyo ba na pwede yun sa pagkuha ng passport, no? Huwag kayong mag-alala kung wala ka pa yung card, hindi pa dumating, no? Huwag na tayong umasa doon. Pag dumating, mas mabuti. Kung hindi, abala siya. Dahil meron namang temporary national ID mga ka-vlogs. Pwede nyo yung i-download. Gamitin yung cellphone sa website po ng PSA. Or kung di kayo marunong mag-download niyan, maaari nyo i-request yan sa PSA sites or PSA office mga ka-vlogs na pinakamalapit sa inyong lugar. Yung temporary national ID. Nakapapil lang yan, pero valid ID yan na tinatanggap po sa pagkuha ng passport sa DFA. So, ayun po yung top 2 valid IDs na nakikita ko ngayong 2024 na magamit po natin sa pagkuha ng passport as requirement, no? While nag-aantay tayo sa balita kung kailan magbabalik ang postal ID at SSS UMID mga ka-vlogs, no? Dahil suspendido nga as of to date February 7, 2024. So sana naging gabay ang video na to kahit paano at natulungan kayo at nabigyan kayo ng idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo rin i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page
na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!